Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan, mga kapatid ko kay Kristo, isang magandang umaga sa ating lahat. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala sa atin, sa ating pananampalatayang ay dapat nakatayo. Nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi si Jesucristo. Tulad nga sinasabi sa Mateo 7, talatang 24-25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito. At tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan Kapitulo 18, talatang 36. Yan. Juan 18:36. Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan. Kung ang kaharian ko ay nasa sanlibutan, ito, ang aking mga alipin nga ay makikipagbaka upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ngayon, ang aking kaharian ay hindi rito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto po kami, O Diyos, sa iyong harapan, lumalapit at nagpakumbaba na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maraming salamat po, Panginoon, sa muli mong pagkising sa amin.
sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Ika nga, O Diyos, ang gising is a blessing. Kaya Panginoon, patuloy kaming sumampalataya, nagtitiwala sa iyo, dahil ikaw ang aming Panginoon na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at biyaya sa araw-araw. Aming mahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pagpasalamat. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan at pagtatanggol sa amin sa gitna ng nagdaang mga bagyo. Sa kabila ng lakas ng hangin, ulang walang tigil at panganib na aming kinaharap, hindi mo kami pinabayaan. Salamat sa iyong mga kamay na nagprotekta sa aming mga tahanan, sa aming mga mahal sa buhay at sa aming komunidad. Salamat sa lakas ng loob at pag-asa na patuloy mong ibinubuho sa amin kahit sa gitna ng unos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming kanlungan at matibay na muog sa oras ng kaguluhan. Panginoong Hesus, maraming salamat din sa mga taong ginagamit mo kasangkapan upang tumulong sa mga nangangailangan, sa mga kapatid na nag-abot ng tulong, sa mga manggagawa at tagapagligtas, sa mga leader na gumagabay, at sa mga pusong nagbigay kahit sa sariling kakulangan. Sa pamagitan nila, nakita namin ang iyong pag-ibig na buhay at kumikilos. Ngayon, O Diyos, kami ay muling nanalangin. Patuloy mo kaming pag-ingatan at gabayan. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa tuwing darating ang unos sa aming buhay, pisikal man o espiritual, lagi naming maalala na ikaw ang aming sandigan. Turuan mo kaming magpasalamat hindi lamang sa katahimikan, kundi maging sa mga bagyong aming nalampasan. Sapagkat sa bawat pagsubok, mas lalo naming nakikilala ang iyong katapatan. Ito po ang aming taos-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa at pagtitiwala. Ikaw ang dakilang manggagamot at pinagmulan ng kalakasan at kagalingan. Inialay po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid, kaibigan at mahal sa buhay na sa kasalukuyang lumaranas ng karamdamang pisikal, emosyonal o espiritual. Dalangin namin na ang iyong anak na sa biyanig ng karamdaman ay patuloy na bigyan mo ng kalakasan dahil sa kanilang karamdaman. Particular na po ang aming mga kaibigan na si Dr. Mar Panginoon na meron siyang pikilok siya, nagkaroon siya ng kunting pilay sa kanyang paa. Lord, hawakan mo po ang kanyang mga paa upang siya, O Diyos, ay makalakad ng maayos at hindi po siya makakaramdam ng sakit, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang anak mong ito. Dahil siya po, Panginoon, ay patuloy siyang naglilingkod sa ubasan ng iyong iglesia at sa iyong paaralan. Gayon din po, Panginoon, dalangin namin ang iyong mga anak na patuloy na kalakasan ay pinagkakatulong mo sa kanila. Hinihiling namin, O Diyos, na ipagkaloob mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay na nagpapagaling. Hipuin mo po sila ng kapangyarihan at pilitan ng kanilang sakit ng kapanatagan, takot
ng pag-asa at panghihina ng bagong lakas. Panginoon, bigyan mo rin ng karunungan at malasakit ang mga doktor, ang mga nurse at lahat ng naglilingkod sa larangan ng pagpapagaling. Naway maging kasangkapan sila ng iyong awa at biyaya. Turuan mo kaming lahat na magtiwala sa iyong kalooban, na sa kabila ng sakit, may pag-asa. Sa gitna ng paghihirap, may layunin. At sa bawat luha, may tagumpay na hatid ng iyong pag-ibig. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, na may buong pananampalataya na walang imposible sa iyo. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit ayon sa iyong dakilang kabutihan at kalooban. Itinataas din namin ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan, Panginoon. Naway ingatan mo sila at hipuin mo po ang kanilang mga puso upang sila, O Diyos, ay kilalanin kanila bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga pasanin at kabigatan sa buhay. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng panghihina at tanging sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng taong dumaranas ng matinding hirap, ang mga nawalan ng trabaho, ang mga may suliranin sa pamilya, ang mga pinahihinaan ng loob, at ang mga nawawalan ng pag-asa. Naway ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at pag-ibig na nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo ng buhay. Bigyan mo kami, O Diyos, ng lakas upang magpatuloy ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at ng tamang tapang upang harapin ang bawat mga pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, O Diyos, kahit hindi namin naunawaan ang bawat lahat ng nangyayari. Panginoong Hesus, palalahanan mo kami na sa bawat hirap, ikaw ay laging kasama. Hindi mo kami iniiwan ni pinabayaan man. Sa iyo namin isinusuko ang lahat ng aming alalahanin, O Diyos, sapagkat alam naming ikaw ang nagbibigay ng pag-asa at bagong simula. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal. Aming mapagpalang, O Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw, sa pagkakataong makapag-aral. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng mga estudyante, ang aming mga puso at isipan, na may bigyan mo kami ng talino, sipag at disiplina upang maunawaan ang magamit ng tama ang aming mga natutunan. Panginoong Diyos, tulungan mo kami maging mabubuting halimbawa sa aming kapwa, maging masunurin sa aming mga guro, at magkaroon ng malasakit sa aming mga kaklase. Sa oras ng pagod at panghihina, palakasin mo kami. Sa oras ng pagkalito, liwanagan mo ang aming isipan. Gamitin mo po kami bilang instrumento ng kabutihan at pag-asa sa aming paaralan at sa aming komunidad. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Si Kristo ay hari. Yan ang pamagat. Yan ang tema natin ngayong umaga, mga igsoon ko. No? Si Kristo ay hari. Hindi lamang siya tagapagligtas. Hindi lamang siya guro. Hindi lamang siya pastol. Siya ay hari ng lahat. Ang tunay at walang hanggang hari na may kapangyarihan sa langit at sa lupa. Sa panahon kung saan ang mundo
ay puno ng kaguluhan, takot, crisis at kawalan ng direksyon, ang pagpapahayag na si Kristo ay hari ay isang paalala na may Diyos na nagmamay-ari ng lahat. May Diyos na may hawak ng lahat. At may Diyos na nagtatagumpay sa lahat. Ang paghahari ni Kristo ay paghaharing may kababaang loob. Ang mga hari sa mundo ay ipinanganak sa palasyo, sa gitna ng karangyaan, sa gitna ng kapangyarihan. Ngunit si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. Ang kanyang unan ay dayami. Ang kanyang palasyo ay isang malawak na kwadra. Ang kanyang mga saksi ay mahihirap na pastol. Bakit? Bakit nagaganyan? Dahil ang kanyang kaharian ay hindi nakasandig sa kayamanan, kundi sa kababaang loob. Hindi nakasandig sa karangyaan, kundi sa pagpapakumbaba. Hindi para sa mga makapangyarihan, no? Kundi para sa lahat. Sa kanyang kababaang loob, mga kapatid ko kay Kristo, ipinakita niya na ang tunay na hari ay hindi nakahari upang maging tampok, kundi upang maglingkod. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kapangyarihang magmahal. Ang hari na namatay para sa kanyang mga nasasakupan. Walang hari sa kasaysayan ang namatay para sa kanyang mga mamamayan. Wala. Ngunit si Jesus, mga igsoon ko, ang hari ng mga hari, ay namatay para sa iyo at sa akin. Sa krus, nakita natin ang tunay na mukha ng paghahari ni Kristo. Ang kanyang trono ay kahoy na krus. Ang kanyang korona ay tinik. Ang kanyang karangalan ay sugat at dugo. Ang kanyang kapangyarihan ay sakripisyo. Hindi siya dumating upang kunin ang ating buhay, kundi upang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ang krus ay hindi tanda ng kahinaan, mga igsoon ko. Hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng tagumpay. Doon nagtagumpay ang hari. Doon tinalo ang kasalanan. Doon nabasag ang tanikala ng kamatayan. Doon lumaya ang mundo. Ang kaharian ni Kristo ay hindi kaharian ng mundo. Sinabi ni Jesus, ang aking kaharian ay hindi taga rito. Ang kaharian niya ay hindi pinatatakbo ng politika. No? Hindi tinatatakbo ng politika, ng pera o armas o mga impluensya. Ito ay kaharian ng katotohanan. Katotohanan, kaharian ng hustisya, kaharian ng kabanalan, kaharian ng pag-ibig, pagpapatawad, at kapayapaan. Ang kaharian ni Kristo ay nararanasan kung saan siya sinusunod. Kung saan ang puso ay handang magpasakop. Kung saan ang tao ay handang magbago. Kaya kahit saan, sa tahanan man yan, sa paaralan, sa simbahan, o sa trabaho, kung may pag-ibig, no? Kung may pag-ibig, katapatan, kabutihan at katotohanan, naroon ang paghahari ni Kristo.
Ang hari na nagmamalasakit sa kanyang mga tao. Si Kristo ay hindi malayong hari. Hindi siya tirang malayo, tahimik. No? Siya ay hari na malapit. Hari na nakikinig. Hari na nakikipaglakad sa atin. Kapag ikaw ay umiiyak, kaibigan, kapatid, naroon ang hari. Naroon ang ating hari. Kapag ikaw ay natatakot, tinutulungan ka ng hari. Kapag ikaw ay nanghihina, mga kapatid, pinalakas ka ng hari. Kapag ikaw ay naguguluhan, ginagabayan ka ng hari. Hindi siya hari sa papel lamang. Siya ay hari sa ating mga puso. Hari na nagkakaunawa. Hari na hindi nangiiwan. Hari na tapat magpakailanman. Ang hari na babalik sa kaluwalhatian. Ang Kristo na ipinanganak sa sabsaban at ipinako sa krus ay muling darating. Hindi bilang mahina. Tanda natin mga igsoon. Hindi bilang mahina. Hindi bilang alipin. Kundi bilang makapangyarihang hari. Darating siya na may kaluwalhatian. Ang trumpeta ay tutunog at ang langit ay mabubuksan. Ang lahat ng bansa ay luluhod. At sa kanyang balingkinitan at kapangyarihang kasuotan ay nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang mga korona ng mundo ay mawawala. Ang mga trono ng tao ay mabubuwag. Ang mga imperyo ay babagsak. Ngunit, mga igsoon ko, ngunit, ang paghahari ni Kristo ay walang hanggan. Ang pakikibahagi natin sa kanyang kaharian o sa kanyang paghahari, kung si Kristo ang hari, kaibigan, kung si Kristo ang iyong hari, ano ang dapat nating tugon? Ano ang dapat nating tugon? Hindi sapat na sabihin lang, Kristo ay hari. Hindi sapat. Dapat nating isipin, hari ba siya sa ating mga puso, sa ating mga desisyon? O hari ba siya sa ating mga buhay? Ang pagkahari ni Kristo ay dapat makita saan? Sa ating mga salita. Sa ating mga salita. Sa ating mga ugnayan. Sa ating pagpapatawad. Sa ating pananampalataya. Sa ating pagsunod. Sa ating pag-ibig. At sa ating buhay araw-araw. Kapag sinabi nating Kristo ay hari, mga igsoon ko, tayo ay sumusuko. Sumusuko sa hari. Tayo ay nagpapakumbaba. Tayo ay nagbabago. Tayo ay naglilingkod. At tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Mangwakas. Ito ang hamon sa atin, mga kaibigan, mga igsoon ko. Hayaang maghari si Kristo sa ating buhay. Mga igsoon, mga kapatid, mga kaibigan, ang mundo ay magulo. Magulo. Sa atin na lang dito sa Pilipinas, di ba? Napakaraming kaguluhan. Pero si Kristo ay hari. Hari siya. Ang buhay minsan ay mabigat. Pero si Kristo ang hari, ang Panginoong Jesucristo. May problema, may sakit, may pasakit, may kalungkutan, pero si Kristo ay hari sa ating mga puso. At kung siya ang hari ng lahat, mga kaibigan, mga igsoon, hayaan siya rin ang hari ng ating mga puso.
Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya. Isuko mo, isuon ang iyong mga takot. Itaas mo ang iyong mga kamay. Lord, no? Buksan mo ang iyong puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang hari ng aking buhay. Maghari ka sa aking isipan, sa aking puso, sa aking tahanan, sa aking kinabukasan. Sa iyo ang lahat ng papuri at karangalan, ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng mga pagpapala. Ingatan mo sila, Panginoon, anuman ang kanilang ginagawa. Sila man ay nagbabiyahe patungo sa kanilang trabaho o pauwi sa kanilang tahanan. Panginoon, ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng pusong mapagmahal. Ikaw, O Diyos, ang hari ng kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng pangangailangan sa araw-araw. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng mga pangangailangan. Amin ang inilalapit, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga mangingisda. Ingatan mo sila sa kanilang pangingisda sa lahat. Gayon din po, O Diyos, ang mga magsasaka. Ingatan mo sila sa kanilang mga pagsaka. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kapatid namin may karamdaman. Kagaya ng aming direktor na si Mar Padama na patuloy pa rin ang kanyang pagsakit sa kanyang paa dahil sa pagkatalisod, Panginoon. Hipuin mo ito, O Diyos, upang manumbalik ang lakas ng kanyang mga paa, upang siya, O Diyos, ay makapaglakad ng ayos dahil sa mga gawain sa iglesia at sa iyong panalan. Tulungan mo siya, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy na naglilingkod sa inyo sa ubasan ng aming Panginoong Kristo. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga paghayo, sa kanilang pag-share ng mabuting balita, at tulungan mo po sila sa lahat ng oras. Lord, maraming salamat po. Ito ang aming dalangin. Ibinabalik namin sa iyo ang pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.